Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. At ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating production team mula po sa production team natin, ang executive producer natin, Stephanie Vicente. And of course, sa Master Control, si Miss Susan Aizon. At sa Wirecast, kasama pa rin natin si Justin. And of course, kasama rin natin, nag-observe ngayon, si John Paul. Ayan. And of course, ang ating pong programa ay inyo pong napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Yan po ang iba't ibang mga platforms kung paano po nyo masusubaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service tulad po nitong ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Napakaraming mga kaganapan dito sa Pilipinas ngayon, especially sa Senado. Bigyan ko lang kayo ng konting rundown para doon sa ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers na nanonood at nakikinig sa atin ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Kung sakaling hindi pa nakakarating sa inyo, may bago na po tayong Senate President. Official na po ito. Ang ating bagong Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. At ang ating Senate Pro Tempore ay si Senator Tito Soto. At ang ating Majority Speaker ay si Senator Migs Subiri. At ang Deputy Majority Speakers ay sina Senator J.B. Ejercito at si Senator Joel Villanueva. Tama po yun narinig nyo, Senator Joel Villanueva. Sapagkat si Senator Joel Villanueva ay nauna pong sumipot, dumating sa Senado kaninang umaga. Ayan, making 13 senators present nung umaga. Okay, more than enough to conduct and elect new sets of officers para sa Senado. Pero dumating din po ang iba pang mga senators mula sa minority. Dumating din sina Senator Amy Marcos, gayon din si Senator Loren Legarda. Pero dumating sila doon, sabi nga nila in their own words, ay upang magtrabaho. So hindi nila sinabi kung lilipat ba sila o hindi. Basta ang sinabi lang nila, they're there to work sa Senado as senators. Again, yun po yung ilan pang mga kaganapan po dito sa Pilipinas pagdating sa usapin ng Senado. Alam kong marami rin ang tumututok dyan na mga OFWs natin. Gayon din, ang Pangulo po, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa Russia na, nasa Kazan, sa Russia, para po dito sa ASEAN Commemorative Summit kasama ang Russia. So, antabayanan po ninyo iba pa mga kaganapan patungkol naman dyan sa ASEAN-Russia Summit dyan sa Kazan. Kasi po ang Pilipinas ang chair ng ASEAN 2026 ngayong taong ito, kaya nandoon at nagpa-participate ang Pangulo. At magkakaroon din ng pagkakataong makapulong o makausap ng Pangulo Bongbong Marcos si Russian President Vladimir Putin. At marami pong mga inaasahang mga pag-uusapan, lalong-lalo na kooperasyon sa enerhiya, supply ng enerhiya, at iba pang mga maaring ma-explore na economic cooperation with Russia, including of course dito sa usapin ng regional security natin, especially when it comes to the West Philippine Sea. Pwede rin natin silang makausap tungkol dyan. Pero sa edisyon natin ito ngayon ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko, abay dalawang embassy po makakasama natin ngayong araw na ito. Ang una-una natin makakasama of course ang ating Philippine Embassy to the Kingdom of Bahrain. Alright? Makakasama natin ang ating ambassador doon, His Excellency Ines Jaime Ricardo Galiaga. Pero alam niyo si Ambassador Galiaga
nakasama na natin ito sa ating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service dahil dati siyang Consul General sa Stockholm, Sweden. At makakasama natin po siyang muli dito sa ating programa. So unahin na muna natin ang ating embassy sa Bahrain. Magandang araw po, Your Excellency Ines Jaime Ricardo Galiaga, at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Sampang, at sa mga taga-subaybay po ng programa ninyo. Nice to be here po. Thank you. Yes, nice to hear your voice again, Your Excellency. Nice to have you again in our station, Radyo Pilipinas World Service, sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Napatawag po kami, Your Excellency, Ambassador, upang kamustahin kayo dyan sa Bahrain at ang ating mga kababayan, Filipino community, dahil I think last week o June 10, nakaranas pa rin kayo ng pag-atake, missile strike from Iran. So we would like to, first of all, kamustahin ang inyo pong kalagayan sa embahada and of course ang ating Filipino community sa Bahrain. Salamat po, Mr. Sampang. First of all, in general po, okay naman po kami lahat dito. Walang problema. Halos normal naman ang sitwasyon sa embahada at sa komunidad at dito sa Kingdom of Bahrain. Tama po kayo, may naiulat June 3 at June 6 po yun. Okay. May naiulat na dalawang strike, no? Missile and drone strike. Pero isolated incident, pero mabuti na lang na intercept lahat po ito at wala naman pinsala na idulot yun. So in terms sa general situation po, balik normal naman na dito sa Bahrain, lalo na nung simula nung unang ng ceasefire, no, nung pagtala ng ceasefire nung April 8. Mula noon humupa na po yung tension at yung mga insidente at ng mga drone at missile strike. So unti-unti rin bumalik sa normal din yung mga aktibidad dito, no? Bumukas eventually yung airspace, tapos yung mga stores, yung mga shops open na rin po. Tapos first hand po sa kalsada, makikita na rin namin na marami na naman galing Saudi tumatawid dito sa especially during the weekends para. At maganda po yun kasi dahil marami po sa mga kababayan natin nasa hospitality and tourism sector ng Bahrain. So pagbabalik po ng mga turista basically from Eastern Saudi region, malaking tulong po yun sa ekonomiya dito at in relation to that, nakakatulong din sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga sektor na yon. So in general po, kontrolado naman ng gobyerno ng Bahrain ang sitwasyon dito. Tapos I can say normal, and hopefully itong bagong peace agreement na sinasabi nila pipirmahan sa Friday, tuloy-tuloy na po ito at para So qualify ko lang po na while okay naman in general situation, internal security at yung open yung airspace at lahat, medyo slight problem lang po pa rin yung Strait of Hormuz, no? Dahil daw sabi ni President Trump ng Estados Unidos nung isang araw na open na raw, pero tingin ko yung epekto niyan baka down mga ilang buwan pa yan bago maramdaman. Kasi kung yung Bahrain po, parang Pilipinas, isla din po yun. So malaking bahagi po ng ekonomiya niya nakadepende rin sa mga import at export via maritime trade. So yung pagdidisrupt po ng crossing dyan sa Strait of Hormuz, medyo mararamdaman din talaga yan dito. Kagaya din na nararamdaman din dyan sa Pilipinas yung epekto niyan, lalo na sa ekonomiya. Pero pagdating sa physical safety at well-being naman ng mga tao, wala naman problema po. Ambassador, simula nung nagsimula itong gera between US and Iran, nagpakawala na ng mga missiles itong Iran sa mga neighboring Middle Eastern countries na including Bahrain. Mula po nung nagsimula yan hanggang ngayon, meron pa tayong naitalang nasawing Pilipino o kababayan natin? Diyan, Mr. Sampang, buti na lang po at sa ng Diyos, wala pong may nasawi dito at wala rin na nasugatan, no? So daan-daan po yung mga, lalo na nung kasagsagan nung gyera o nung labanan, daan-daan ng mga missiles at drones ang itinira ng Iran dito sa Bahrain. But mabuti na lang yung Bahrain Defense Forces, medyo effective din po at maganda yung kanilang missile defense system. Karamihan na intercept. Of
course, nabalitaan nyo siguro may mga areas pa rin na tinamaan or Mhm. nabagsakan ng mga debris. Mhm. At unfortunately po, mga civilian areas to, may mga casualties din po, pero at least po sa ating komunidad, sa mga Pilipino, wala pong na ano dun, na nasawi at wala Mhm. din nasugatan po at in Alright. that regard. Thank you. Okay. So, sa ngayon po ba meron pang repatriation efforts ang ginagawa ang embahada together with other national government agencies ng Pilipinas tulad ng DMW? Kung meron pang gusto pa bang Ah, magpa-repatriate? As of now po, based sa report ng labor attaché namin, I think ongoing pa rin yung repatriation efforts. Call yan po ng Department of Migrant Workers. Mhm. So parang wala pa naman ako nabalitaan na Mhm. nagbago po yung directive. So Mhm. I think yung MWO po namin at OWA nag-entertain pa rin ng mga request for repatriation at ina-assess. And then sa buong panahon po nung nagsimula yung gera at sa ngayon, nakapag-repatriate po kami ng 976, higit 1,000 mga kababayan natin po sa Pilipinas. Mhm. So, more than 1,000 ang na-repatriate po ninyo na mga pabalik Halos dito sa Pilipinas simula nung nagsimula yung giyera nung Yan po, February. halos 1,000 po. Yung Halos exact number 1,000, po, halos 1,000. 976 po. Ayun. 976 to be exact. So, okay. Yes. So, pero sa ngayon, sabi nyo nga, ano po, Your Excellency, call ng DMW yan. So, wala pa naman sinasabi ng DMW na hinto na yung repatriation. Wala naman pong ganun. Sa ngayon po, wala pa. Wala din na-advise sa akin yung labor attaché at yung pinakahuling batch actually last week. Mm. Last week may isang batch kami na pauwi. Ilan po yung napauwi nyo last week, Ambassador? Mga 30 lang po. 30. 30. Oh, 30. Yung pong 30 na yun, matanong ko lang po, Ambassador, those are OFWs na talaga nagtatrabaho dyan? Or tapos lang yung kontrata or mga sabi na stranded tourists? Karamihan po mga OFWs, yung iba doon tapos na yung kontrata. Then kasama din yung iba, kasama din mga dependents nila po kasi marami din OFWs dito kasama mga pamilya nila dito po, no? Kasi allowed naman po 'yon. Medyo hindi naman problema 'yon. Pero stranded tourists, Mr. Sampang, wala na yun dahil I think 11 lang technically yung stranded tourists namin nung simula nung at early on pa lang mga March at April na napauwi na cover na namin lahat yon. So actually 11 lang out of 976 yung stranded tourists, the rest mga OFWs and their dependents po. May datos ba tayo, Your Excellency, Ambassador Galiaga, kung gaano kalaki ang bilang ng mga Filipinos natin living and working in Bahrain? Yes po. There are about mga 55,000 po ng mga Filipinos dito sa Bahrain. Tapos I would say between 47 to 49,000 po yung maklasify natin as OFWs po. Ilan po yung makaklasify na OFWs? Mga 47 to 49,000 po. Okay. And the rest are what? Non-rest ano? Either naka-investor visa or family members po or mga nakapangasawa ng mga Bahraini nationals po. Okay. So through all of this tension between the US and Iran, siyempre nakaranas din po kayo ng mga airstrikes, pero kamusta ang naging communication ng Bahraini government po sa inyo para masiguro na maging ligtas din naman ang ating Filipino community at ang embahada? Sa ganyang bagay, Mr. Sampang, maganda yung yung communication at pakikipugnayan namin sa local government. Handang-handa sila sa crisis kung sa baga, no? Kasama din yan daw, sinasabi nila dahil sa experience din nila sa COVID. So yung meron silang national contingency plan at na-anticipate din nila kasi nung bago nagsimula yung gera, kung mapansin mo, Mr. Sampang, medyo may mga tension na, di ba? At, Yes. parang may mga haka-haka na kung magkakano. So na-anticipate nila yan.
And then nung nagsimula yung gera, kinabukasan po, pinatawag kami lahat ng mga ambassador Mhm. nandito sa Bahrain, sa Ministry of Foreign Affairs nila at nag-briefing sila. Nag-briefing sila tungkol sa preparasyon nila, anong mga nahanda nila, may mga nakalaan silang mga medicines, mga gamot, pagkain, tubig, naka-set up yung kuryente para hindi mawala, may mga redundant systems, no, yung telecommunications. So more or less binigyan kami ng masinsinang briefing. So meron tapos pati mga shelters na pinaghahanda nila kung sakali kakailanganin. So that alam namin kung ano yung nahanda nila at Mhm. more or less anong plano nilang gawin para kasi dito naman sa Bahrain po yung gobyerno nila sakop nila lahat. Kung Uy. asikasuhin nila at bibigyan ng tulong lahat. Hindi lang porket hindi lang Bahraini ka or Mhm. Filipino or Pakistani or Indian, no. So lahat. So sa amin diyan maganda 'yon kasi po it allows us to adjust yung contingency namin para ma-complement namin yung efforts nila dahil anyway yung primary responsibility sa safety and security Mhm. nasa gobyerno pa rin. Mhm. And then papasok na lang kami at sisingit para madagdagan namin yun, ma-complement namin at Mhm. masikaso maayos yung mga kababayan natin. And then kung saan may gaps, yan yung i-cover po namin. Mhm. And of course, And then yes. sige po, Ambassador, go ahead. And then of course constant din yung coordination namin with the Ministry of Interior kasi yan yung in charge sa sitwasyon dito. So mabilis sila magbigay mga advisories, so kinakascade din namin kaagad yan sa mga kababayan natin para alam nila anong gagawin o nabibigyan silang update. At meron po silang government app na sinigurado namin na yung community nakalagay sa phone nila kasi pag meron incoming alert, no, dahil may strike na parating, Mhm. nag-aalerto po yon para masabihan lahat na mag-shelter in place o Yes. go indoors and seek cover. Mhm. Speaking of communities, Filipino communities natin, ilan po ba ang nasa registry ng ating embahada na accredited Filipino communities natin that you have a tight communication with, Ambassador? Yes. So sa ganyang bagay, Mr. Sampang, gusto ko rin ibigyan pugay dito at pasasalamatan yung Filipino community at Filipino community leaders natin po, no? Dahil unang-una sa tulong nila at suporta sa embahada at hindi lang sa embahada, kanilang inisyatibo rin mismo na tumulong sa mga kapwa Pilipino natin. Mhm. So masabi natin yung bayanihan spirit dito is alive and well sa Bahrain. Nung may mga na-displace po, yung iba pumunta ng shelters, may Mhm. iba kinukup ng sariling ng mga kababayan natin sa mga bahay Uy, that's nila nice. para so maganda po na at malaking bagay sila sa contingency plan nila po Mhm. dahil yung ibang leaders are our area coordinators Mhm. at sila din ang nakakatulong mag-disseminate ng mga information. So meron kami mga almost 80 plus na registered Filipino organizations, community organizations sa database ng embassy. May chat group yung mga leaders na yan po sa amin. So sila po may network din sila at so from there kung makita mo parang message tree po 'yon, no. Mhm. Mhm. Supasanga bumubunga, no. Oh. Pero aside from that po, may inisyatibo din yung embassy kahit bago pa to ng gulo at part ng contingency plan. Meron din kami pong WhatsApp channel. Okay. Doon sa WhatsApp channel, magsa-sign up lang po sila doon and then mga advisory po, mga balita at mga announcement, dinadaan namin lahat doon. So anyone na naka-sign up sa WhatsApp channel, makaka-receive ng message direct sa kanila po. Nung bago po ng labanan, mga 3,000 naka-register doon po. Sa ngayon, 13,383 po naka-register. Okay. Tapos maliban po dyan, meron din po kaming online consular mapping project na sinimulan to ng predecessor ko. Bago noon, may na-register na po silang 20,401. Mhm. And then sa ngayon, 29,725. So halos more than half Mhm. naka-database na po. That's Yung nice. iba siguro baka maintindihan din natin po, baka langan sila sa mag-share kasi Mhm. nandito contact data at private So Mhm. doon Mhm. sa hindi covered sa aming channel at consular mapping,
nagre-rely kami po sa ating community leaders na matulungan din kami mapaabot yung ano. And aside Yes. from that po, meron din yung Mhm. Facebook page namin at yung website po. Okay. Thank you. And speaking of, yung nga po nababanggit nyo, napakaraming mga Filipino communities natin, community leaders, at ang ganda ng network din, using that app na gamit po ninyo, Ambassador. Pero speaking of that, how were you able to celebrate ang ating Independence Day noong June 12? May particular celebration ba ang ating Philippine Embassy sa Bahrain with our Filipino communities in observance of the Yes. Philippine Independence Day noong June 12? Yes po, Mr. Sampang, katapos lang namin po ng pag-celebrate ng Independence Day with the Filipino community. And kagaya ng sabi ko nga, maganda talaga suporta nila sa within the community itself at sa embahada, no? So, yung embassy itself, nag-sponsor kami ng mass nung June 5 Mhm. sa Sacred Heart Church dito po, which was attended by more than 400, almost 500 na mga kababayan natin. So simple lang po na pagdiriwang sa mass, and in a way parang Thanksgiving mass na rin po 'yon dahil sa nangyayari at especially since medyo nagno-normal na rin yung sitwasyon and all that. So magandang pasalamat. And then po may isang group dito called Brand Me na event organizer, no. Meron yan silang in-organize sa mga Philippine festivals dito na magandang pagkakataon at oportunidad na ma-promote natin yung Filipino culture, yung mga Yes. Filipino businesses. So nung nung June 11, 12, 13 po, nag-set up sila ng Kalayaan 2026 Bayanihan sa Bahrain na Oh. parang festival sa isang mall dito, no? Okay. Dahil medyo mainit dito, Mr. Sampang, indoors ngayon yung celebration. Pero over the 3 days po, nag-celebrate kami. May mga stalls doon, nagbebenta ng mga businesses dito na mga owned by Filipinos, nagbebenta ng mga pagkain, mga gamit, then may mga programs. Dumalaw pa nga po si Secretary Hans Kakdak ng DMW, nakisalo. So, ginamit namin din yung programa na pagkakataon, mapasalamatan po lahat ng volunteers po na nagtulong at sumuporta sa hindi lang sa programa at kanilang inisyatibo rin na para tulungan mga kababayan natin. So, normally and publicly recognized po. Sa opening po, nag-imbita din ako ng mga ilang miyembro ng diplomatic corps at local officials para makita din nila. Kasi isa to sa mga unang public celebration ng mga iba't ibang community dito. So, I think natuwa din siguro yung local government dahil nakikita nila na kampante rin tayo at may kumpiyansa sa kanilang ginagawa to keep everyone safe at na kasi yun nga po, dahil yung kasagsagan ng tension, halos walang gumagalaw, hindi pwede makalabas. So I think it's a good time to celebrate. So nanguna tayo dyan. At maganda naman po yung at gusto ko lang ulit po ipawatig yung talagang tulong. Itong mga volunteers po natin, simula nung gulo po na nandito sila po nagtutulong na mag-pack ng mga relief goods po. More than 6,000 po yung nabigyan ng mga relief packs, mga relief goods. At yung iba po sa kanila po, ginagamit yung sariling sasakyan nila tumulong. Kasi yung ginagawa namin po, hinahatid namin sa doon sa nangangailangan. Okay. Para hindi sila kailangan lumabas at pumunta sa embassy. Of course, nag-entertain din po kami ng mga walk-in. Pero karamihan po niyan dinideliver talaga sa bahay, kung sabi. So, siyempre, iilan lang din po kami dito kasama yung mga partners namin sa MW at OWA. Pero sa tulong po ng community na binovolunteer yung time, mga sasakyan nila, napapaabot natin more than 6,200 na mga relief packs at relief assistance na mga groceries, mga para sa mga kababayan natin na kailangan na naapektuhan ng trabaho nila po at yung or nabawasan yung sweldo dahil sa tension po dito. Kita niyo na po, Ambassador, yung spirit of bayanihan kahit nasaan ang Pilipino, dala-dala niya. Kahit saang bansa, kahit saang parte ng mundo, hindi nawawala yung bayanihan, spirit of bayanihan sa ating mga kababayan. Pero last question ko po, Ambassador, kasi po kanina nabanggit namin napag-usapan namin ni Stephanie Vicente na yung unang pagkakataon na nakapanayam namin kayo ay Consul General sa Stockholm, Sweden.
So, from there, ngayon, nakausap naman namin kayo, nandiyan naman kayo sa Bahrain. Di ba napakalamig, Stockholm, Sweden, Europe yun, malamig doon, tapos dyan sa Bahrain, di ba kayo nahirapang mag-adjust? Well, yeah, unti-unti. Nararamdaman ko na, pero sabi nila, antayin ko pa raw next month at Okay. sa August daw. Dahil lalo pa daw mainit. Pero sige. So, hopefully, I think masurvive naman po natin ito. So, wala na dyan. Okay. Sama sa trabaho. Pero palagay ko, hindi lang naman yung Stockholm, Sweden, ng unang naging foreign service post ninyo, Ambassador? Hindi po. Na-post din po ako sa Lisbon, Portugal at sa Washington DC at sa Los Angeles po. Ayan. And of course, Ambassador, we all hope and pray na itong tentative peace deal na ito sa pagitan ng Iran, ng US at ng Iran, matuloy na yung pirmahan sa Biyernes dito sa Switzerland. At sana nga po ay magtuloy-tuloy na ito para sa kapakanan na rin, hindi lang ng Middle East, kundi ng buong mundo. So, any message po, Your Excellency, sa mga kababayan natin dyan sa Bahrain na nanonood at nakikinig sa inyo ngayon, maging dito sa Pilipinas na nakamonitor sa atin ngayon? Go ahead po, Ambassador. Yes po. Salamat, Mr. Sampang. So sa ating mga kababayan dito sa Bahrain, ulit maraming salamat sa inyong suporta, kooperasyon, tulong at pag-unawa din. At na may dumaan tayo na medyo mahirap na pagkakataon, pero dahil sa ating bayanihan at pagkikiisa na we are able to overcome the challenges po, no? So hopefully tuloy-tuloy na rin po itong ceasefire para balik na sa normal at hindi na mantala, lalo ng iba na yung areas ng pinagtatrabaho na napektuhan, hopefully makarecover na ulit para okay tayo lahat dito. And then ipagbibiling ko lang na while promising yung outlook po, handa rin kami, parang Boy Scout ba? Laging handa kami for any eventuality at nandito kami para magsilbisyo at tumulong po sa inyo. Maraming salamat po. With that, Ambassador Galyaga, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. And please give our warmest regards to all our embassy officials and staff, and of course sa ating Filipino community sa Bahrain. Maraming salamat po, Ambassador. Salamat po, Mr. Sampang. Thank you. Ayan po ang ating Philippine Ambassador to the Kingdom of Bahrain, His Excellency Gines Jaime Ricardo Galyaga. Kami po yung magbabalik makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi.
Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Babangon sa makabayang serbisyo publiko, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa ating ambassador to Bahrain, His Excellency Galyaga, sa naging participation niya dito sa ating programa. Biruin nyo, nung last time na nakausap po namin si Ambassador Galyaga, he was then Consul General sa Stockholm, Sweden. Yan, okay? Ngayon, ambassador na po siya. Alright? So, kasi yung mga ambassadors natin na yan, nagro-rotate yan eh. They rotate sa iba't ibang mga foreign posts, no? At tulad ni Ambassador Galyaga, dati siyang congen, ngayon naging na siya, ambassador, full-fledged ambassador sa Bahrain. Okay? Sige. Pero syempre, mamaya antabayanan po ninyo, makakapanayam naman natin ang ating Philippine Embassy to Israel. Ano po, antabayanan po ninyo yan. Makakasama natin si Ambassador Eileen Mendiola, Her Excellency Eileen Mendiola, ang ating Philippine Ambassador to Israel. Kakamustahin naman natin ang ating mga kababayan sa Israel sapagkat alam nyo, itong tentative peace deal na ito na napagkasunduan ng Estados Unidos at ng Iran, kasama po dito, pinipilit pong sinasama ng Iran sa kasunduan sa Estados Unidos, ito pong sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ito po kasing Hezbollah, sinusuportahan po ito ng Iran. Ang problema, ang Hezbollah ay nakafoothold dyan po sa may bahagi ng southern region ng Lebanon. At ang Hezbollah po kasi at ang Israel, lalo na ang Israeli Defense Force, talaga matagal na pong nagtutunggalian yan. Kaya ang Israel po ay doon sa mga nakikinig sa atin, sa mga kababayan nating Israel at sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon, kamusta na po kayo? I hope you are all doing fine, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan sa Lebanon sapagkat tulad na sinabi ko, lagi pong ipinapasok ng Iran itong kasunduan para magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa pagitan sa Middle East itong Lebanon at ang Hezbollah. Dahil ang sinasabi po kasi ng para tuluyang maging solid na yung peace deal na yan, dapat tumigil ang Israel sa pag-atake sa Hezbollah na nasa southern region ng Lebanon. Ang problema nga po, may mga reports po na umaabot na ultimo yung pag-atake po kasi ng Israel, ng Israeli Defense Forces ay umaabot na sa central Beirut. Kaya medyo nag-aalala rin tayo sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapwa Pilipino na nandyan po sa may central at eastern region ng Lebanon. Dahil inaabot na rin po sila na pag-atake. Ganon din po ang ating pag-aalala at gustong pangangamusta sa ating mga kababayan sa Israel, lalong-lalo na doon sa may bahagi ng southern region ng Israel, sapagkat nakakaranas din po ng pag-atake ang Israel mula sa Hezbollah na nanggagaling kasi doon sa loob ng Lebanon. Hindi lang ng Hezbollah, kundi pati ng Iran. May mga reported po incidents ng airstrikes ang Iran patungo sa Israel. Meron pong ilan na nakakalusot. Kaya for the past few days, we were trying to contact our Philippine Embassy in Israel. Kaya lang, naiintindihan naman po natin ng sitwasyon nila kung sakaling hindi sila kagad makasagot. Pero this time around, makakasama po natin, makakapanayam natin ang ating Philippine Embassy to Israel sa pangunguna ni Ambassador Eileen Mendiola. Okay? So, tabayanan po ninyo yan. At makakasama po natin sila dito sa ating programa. Now, sa iba pang kaganapan dito sa Pilipinas, ulitin ko lamang po doon sa mga sumusubaybay natin, mga overseas Filipino workers, Filipino diaspora, kaganapan dito sa Pilipinas. Officially, meron na po tayong bagong halal na Senate President. Walang iba kundi si Senate President Win Gatchalian. Kasi po bago siya nahalal na Senate President, siya po ay acting Senate President. Pero ngayon, full-fledged Senate President na po si Senator Win Gatchalian. At ang Senate Pro Tempore,
ay si Senator Tito Soto. And then, of course, we have the majority speaker. Walang iba kundi si Senator Juan Miguel Zubiri. And then you have the deputy majority speakers. Nandyan si Senator JB Ejercito, and of course si Senator Joel Villanueva. And then you have the Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee, pinangungunahan po ni Senator Erwin Tulfo. Ang may vice po kasi, may vice ngayon ang Blue Ribbon Committee. Ang vice chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Kiko Pangilinan. Ngayon, bakit naging vice chair si Senator Kiko Pangilinan? Because he will be handling yung pong investigation hearing sa flood control projects. Yan, okay? Yun ang hahawakan ni Senator Kiko Pangilinan. Alright? And then of course, yung iba pang mga senators ay may kanya-kanya po yung mga committee na hawak. Pero noteworthy to say na kanina nga po bago sa pagsasagawa ng kasi merong ngayon tinatawag dito special session ng Senado. Special session ng Senado ngayong araw na to na June 17, and that was because of the request from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. under by order of his proclamation 1318. So nagkaroon ng special session to address and to make sure na yung mga importanteng mga panukalang batas, proposed bill na natenga, naiwan, nabitin sa Senado at konting-konti na lang magiging full-fledged na law na natenga dahil nga po nagkagulo sa Senado. Yun po yung purpose ng panawagan ng Pangulo na magkaroon ng isang special session sa Senado, which tinugunan naman po ng Kamara. Meaning, pag sinabi natin Kamara, both the House of Representatives and the Philippine Senate. So marami po mga batas na tinatalakay ngayon dyan at maraming dapat maipasa, including yung pong promotion ng mga military officers natin, maging ng mga career executive officers natin, para po sa kapakanan din naman ng kanilang sakripisyo sa serbisyo na kanilang ginawa for all these years. Okay? Ayan. So, antabayan natin yan. Pero siyempre, inaasahan natin na sa Biyernes, nakatutok ang buong mundo. Nakatutok ang buong mundo sa darating na araw ng Biyernes. Okay? Bakit? Kasi yan po yung araw na kung saan dapat magkapirmahan na talaga ang US at ang Iran, meaning officially signing itong peace deal nito that would usher in I think a 60-day intensive negotiation to further lengthen the peace process and the ceasefire para sa tuluyan ng kapayapaan dyan po sa Middle East. Pero syempre, ang tinututukan po ng iba't ibang mga bansa, especially dito sa Pilipinas, yung bang peace deal na yan ay magdudulot ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi yun ang unang-unang tinamaan sa atin, lalo na sa mga developing countries dito sa Asia. Kasi nung nagkaroon ng gera, alam naman natin yan, sinara ang Strait of Hormuz, nagtaasan lahat ng presyo ng produktong petrolyo, nahirapan ang ating ekonomiya, nahirapan tayo sa ating kabuhayan, tumaas lahat ng presyo ng bilihin. Maski sa iba't ibang bansa, naramdaman din po yan. Ngayon, yan ang tinitignan ngayon. How fast will the prices of oil products fall sa pamamagitan nitong tentative peace deal nito, and eventually, pagdating sa araw ng Biyernes, tuluyan na magkapirmahan. Pero sabi nga ng mga economists na nakakausap natin, may mangyayaring pagbaba pero hindi ganun kabilis. It will take some time. Sabi nga nung Department of Energy natin dito sa Pilipinas, it may take 6 months or early part of 2027 bago bumalik sa dating presyo, bago nagsimula ang gera sa Middle East, ang presyo ng produktong petrolyo. Alright, nasa linya na po natin ngayon ang ating Philippine Ambassador o ating Philippine Embassy to Israel sa pangunguna ng ating Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Eileen Mendoza. Her Excellency Eileen Mendoza, magandang araw po. Welcome back sa programang Babangon sa Makabayang
Hi Ray, magandang hapon sa iyo muli. Ako po si Aileen Manjola. Nandito ako ngayon sa Israel. Mhm. So, binabanggit mo kanina Ray yung mga developments, no? Opo. Ah, so ngayon, dito, tahimik, kampante. Wala kaming naririnig na sirena. Maliban lang yung panakanaka yung Northern Territories Mhm, mhm, ng Israel. Kasi ito yung nasa boundary ng Israel at ng Lebanon. mhm. Ito yung binabantayan natin ngayon kasi actually nung over the weekend, no, nagpaputok yung Hezbollah papuntang Israel. Okay. Ilang beses yun nagpapaputok no? Mm, Ilang araw sila nagpapaputok. Pumapasok na dun sa Northern Territories. mhm, Na sa usapan kasi dun sa usapang ceasefire, dapat walang makapasok sa Northern Territories. Parang mhm, malimitahan lang yung engagement somewhere sa south of the Litani River sa may Israel side. mhm, Yung bakbakan nila doon ng Hezbollah at saka ng IDF. Unfortunately, ilang araw din yun, mga 2-3 araw, sunod-sunod, no? May mga nakakapasok na mga missiles doon sa Northern Territory. So, at that point, nabalitaan niyo siguro nagpadala ng surgical strike doon Yes. sa isang apartment. Yes. Sa isang apartment doon sa Dahiya sa may Beirut. Mhm, Since then wala kaming masyadong namomonitor na incident. So mhm. at sabi nga lumabas yung balita na magpipirmahan ng MOU by Friday. Opo. So for us here, we're looking forward to peace para we can continue with our work. Mhm, Hindi lang it's not just about yung crisis mode kami parate, no. mhm, mhm, We would prefer sana na back to normal. So yung mga kalagayan natin ng kababayan natin, yung mga engagements namin sa gobyerno mhm, dito para sa kabutihan ng mga kababayan natin, we can continue the conversations about business, about tourism, about mhm. trade. Yan yung mga importante sanang balikan para makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Yes, yes. Importante din, no, for us dun sa ceasefire para bumaba yung presyo ng crudo. Yes. Apektado ang buong mundo lalo ng Pilipinas, no. So we really want peace to happen and we want it to happen soon sana, Alright. Ray. So, on your own personal observation, bumaba na po yung mga attacks from Hezbollah dahil dito sa bumaba na yung bilang dahil dito sa tentatively signing of a peace deal between US and Iran sa Friday. Generally, except dun sa border Yeah, mismo, dun sa tahimik north. yung Israel. Mhm. Business as usual, people are on the beach. Actually, Ray, ngayon lang, just before coming here, meron kaming event dito sa embassy. Inibitahan namin yung Yadlin School sa may, they're from Rishon LeZion. It's a city sister city ng Quezon City. Okay. Yung school na to, in-engage namin sila kasi they're one of a kind dito sa Israel. Tawag doon, they have individualized curriculum for the students. Bawat Okay. isang estudyante, individualized yung curriculum nila. Mhm. So yung development nila mabilis. Tapos pati yung may autism pero on the high spectrum, Okay. meron. And they're placed together with the other kids. Kaya ang ganda ng programa nila. And today nga, actually, nakakatuwa kasi part na ng engagement natin. Kasi hindi tayo nagkaroon ng malaking bonggang diplomatic reception, no? Mhm. Dahil nga in keeping with the situation here. But we do a lot of engagements directly with the students, with the different sectors dito sa Israel. So, for today, may exhibit tayo pa rin on yung Philippine flag, no, Yeah. sa baba. Tapos, Okay. dumating yung mga bata. At ang nakakatuwa kasi, like I said, they're special. Yes. They're highly motivated kids. And they actually gave us, teka, if I may, Yeah, go ahead po. Go ahead. magpapalit lang ako ng backdrop ko. Talaga. Sorry, para makita niyo That's yung okay. binigay That's nila. okay, Your Excellency. We will appreciate it kung may maipapakita tayong visuals diyan na Oo, talagang yeah. Para makita ninyo na normal yung yung sitwasyon. Mhm. Okay, I'm here now at my office. So they gave the embassy a robot. Okay.
Lego robot, no? Parang they made it specially for the National Day and for the visit here in at the embassy. So ang ganda-ganda kasi ng idea, and they want to partner with Philippine schools, Philippine Mhm. students, para to continue a conversation on robotics, no? And these kids are what, 10 years old, 9, 10 Wow. years old, Wow. and they created this. Ang dami niyang pwedeng gawin, and they were teaching us kami. Tinuturuan niya kaming mag-code. Okay. Naman, Okay. a 10-year-old teaching a 60-year-old how to do coding. Sabi niya, Ambassador, you can do it on your phone. Ganon. You can do a code. Sabi niya, you can do coding para mag-run yung robot. Sabi niya Wow. ganon. So, ang ganda. So, ang ganda ng engagements. At the same time, pinagkwentuhan namin yung bansa natin, Yes. what we are, what we expect also, and also it's a message na we need to build friendships, no? Mhm. Mhm. Kasi it's people to people, it's not government to government, it's really people to people. So you promote better understanding sa mga sa bawat isa, Mhm. no? That's true. And it's foundational, no? I see it as a foundation for better understanding between our two countries, no? Mhm. We That's start them young, kumbaga. Sabi ko, we start them young. Mhm. Oo. That's true. That's true. So, Mm-mm. in general pala, Your Excellency, everything is Ay, sorry, hindi normal. mo pala nakita yung video. Ito pala. Ayan, Okay, oh. yan. Sige po. Play Ayan. natin yung video. Yan. Oo. Ayan. Ayan. So, Yan. may Philippine flag pa siya, no? Oh, So, ang dami niyang wow. movements na Wow. pwedeng gawin. Oo. Yung mga bata Sumasayaw po, pa siya. yung mga bata Ha? po gumawa niya, mga bata. Yeah, yung mga bata yung gumawa nito. 10 years old, no? 10, Talaga? 11 years old. Sila yung turo, ina-explain yung coding, kung paano, everything. Tapos kanina, bago pa umuwi, sabi, you have to take care of it, you have to do this and do this. In-explain sabi. Tapos, may nagpalitan ng mga numbers para may after service, parang after service na tulong. If you need something, just tell us, Okay. Tapos sabi nga nila, they wanted to partner with children from the Philippines to do similar things. Tapos ang kwento Yeah. pa nga nila, may team daw, may Lego team daw sa Philippines na Talaga? nakafollow doon sa Oo. Instagram na nila. Parang gano'n, di ba? And they were aiming to be the best robotics team Wow. Best robotics dito sa team. Israel. Mhm. Yun. Wow. That's a very refreshing news para sa amin. So ibang storya, diba? iba na yung Oo. storya kasi we're picking up from where we left off. Kasi Yes, yes. sabi ko nga, di ba, yung mga previous conversations natin, Ray, were all about crisis, Yes, yes. repatriation. Very refreshing, very uplifting. And of course, nagiging mas lalo tuloy kaming optimistic, no, Ambassador, especially yung mga kababayan natin diyan. Finally ito nga dumating na sana nga itong Biyernes na ito para ma-finalize na 'yan and to have lasting peace na sa Middle East, because I know what you've been through. Hindi sa mga nakikinig at nanonood sa atin, alam nyo, si Ambassador Mendiola, and of course yung ating Philippine Embassy staff and officials, they've been through a lot, dun sa mga nakikinig at nanonood parang sa atin, especially nung nangyari itong gerang ito sa Iran. Hindi lang yan, pati yung mga nauna pang mga sigalot between Iran, Israel, Hezbollah, Israel. Ang tindi po ng mga sakripisyo pinagdaanan. We were witness to that. Until now, witness pa rin po kami. Kaya alam nyo, Ambassador, pasensya na po kayo kung minsan kinukulit namin kayo because talagang gusto lang namin malaman ang sitwasyon ninyo, kung safe pa kayo yung mga panahon na yon at yung ating mga Filipino communities. But I think this time around, if this pushes through, hindi na stressful ang pag-uusapan natin, kundi mga positive developments na coming from Israel at sa ating embassy dyan. Ano ho, Ambassador? Tama, Ray. Salamat kasi nabanggit mo nga, you were with us through several episodes na no? Through several instances ng gera na to. And I recall, madaling araw tayo Yes, madaling araw yes. dito sa kalagitnaan ng bombahan, Yes, nag-uusap tayo. yes, Pero yes. ngayon lang tayo nag-usap na may araw. Yan. Dito at saka bukas yung mga shutters namin. And the conversation now is moving towards something different. Sabi ko nga, the topic now is the young people. Yun ang Yes. target ng embassy ngayon to reach out to young Israelis and to talk to them what the Philippines is. Okay. No? Yes. Yan, kasi this is how we want the things to move forward.
And we No, pray yun. na magtuloy-tuloy na po ito sa mga susunod na episode natin. Ano po, Ambassador? Mga good developments, good news, mga mga efforts na ng embassy na talagang reaching out not only to the Filipino community but to, of course, the younger generations ng mga Israelis dyan. So, maraming But salamat, Ambassador, ha? Thank you very much. thank you, Ray. If I may Ay, go ahead lang po, go ahead siguro. po, go ahead po, go ahead. I'd like to shout out lang sa mga naging partners ng embassy. Talagang feeling na ako, no? Feeling tapos na yung game. No, I'd like to shout out to sa mga partners natin, DMW, OWA, DOH, yung Marivelas Mental Wellness Hospital. Yan yung mga naging partners natin sa whole endeavor. For the whole team din dito, tsaka yung mga RRT na pinadala, yung Rapid Response Team na pinadala para i-augment yung embassy through this whole time. And of course, yung sa community, mga leaders, no? And the individual Filipinos, talagang resilient, no? Matatag. Oo. Sama-sama to move forward. Pati yung religious communities natin, yung iba-ibang religious communities natin, they were really working together with the embassy and with the community to make life bearable ba? Yes. No? Yes. Yun, oo. So salamat din sa lahat ng tagapakinig mo. Okay. Hopefully this is the last. Alright. Yeah. Pero sabi nga, nandito pa rin kami, Ambassador, at for time to time, makikipag-ugnayan sa inyo and hopefully sa mga susunod, more and more good news from Israel at sa ating Philippine Embassy dyan. Maraming salamat po, Your Excellency. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Ray. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming Bye. salamat po. Ang ating Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Eileen Mendiola. It's been a refreshing discussion with Ambassador Mendiola. Kakaiba kaysa doon sa mga nauna nating panayam sa kanya, especially nung nagpo-programa pa tayo sa kabila, sa Bangon Bayang Mahal. Madaling araw kasi yung oras doon pag ini-interview natin sila, no? Tapos nakasara nga yung mga shutters ng windows nila to protect them from any sharp nails na maaring manggaling o tumalsik dahil sa mga air strikes coming from Hezbollah or Iran. Ngayon, ang liwanag po ng background ni Ambassador Mendiola, and you can see her smiling. You can see the lightness in her face, and dahil nga po dito sa pag-asa na magkaroon na ng talagang totoong peace agreement sa pagitan ng US at Iran, at matigil na itong sigalot na nangyayari ngayon. Air strikes ng Hezbollah laban sa Israel. Gayon din, syempre, ang pagganting air strikes naman ng Israel sa Hezbollah na tumatama naman sa Lebanon. Dahil nasa loob po kasi ng Lebanon ang Hezbollah. So maraming salamat po, and we sincerely pray to the God Almighty, to the Creator of the universe, mahinto na ang anumang sigalot dito sa mundo. Pagod na po kasi ang tawag dito, sanlibutan. Tama ba yung term ko doon, sanlibutan? Napapagod din ang sanlibutan sa ganitong klase ng laging may gera. Yung nga pong Russia-Ukraine war hindi pa tapos. Baka mauna pang matapos tong US-Iran, yung Russia-Ukraine war hindi pa tapos. So sana nga po matapos na lahat ito. Hindi lang sa Russia-Ukraine war, hindi lang sa US-Iran, kundi sa iba pang mga nangyayaring sigalot at gulo o gera sa malalaki man o maliliit na bansa, sa Africa, sa Europe, dito sa atin, sa Southeast Asia, kung meron man. Sana po matigil na kasi talaga nakakapagod, di ba? We need a break. Hindi lang break, kundi peace in our time. Kaya natutuwa ako nung nakapanayam natin si Ambassador Mendiola. It's been a refreshing interview. Ibang-iba kumpara sa mga nauna nating panayam sa kanya, especially this past few months, especially nung mga later part of 2025, nung magulo pa rin dahil sa gera naman pa rin dyan sa pagitan ng Hezbollah at ng Iran, ng Hezbollah at ng Israel. So, sana nga po magtuloy-tuloy na ito. We all pray for peace para po hindi lang para sa atin, para sa susunod na mga henerasyon. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakaagapay. Sa production side, of course, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Kasama ang ating producer si
Drizzle Nanyong, and of course ang special someone ni Stephanie Vicente, si Quincy Kahilig. Ano bang ginagawa ni Quincy Kahilig dyan? Bakit biglang dumating si Quincy Kahilig? Tawagin nyo nga yan. Bakit biglang sumulpot si... Akala ko naman magre-report. Hindi naman pala. Okay. May pinuntahan lang ba, Drizzle? Special. Okay. Sige. Talaga naman. Oo. Anyway, sige po. And of course, sa ating master control, yan ang kailangan natin ngayon di ba? Sa ating mundo, love. Ayan. Nagmamahalan. Diba? Yan ang kailangan natin, di ba, Justin? JP, di ba? Mga ganun, di ba? Nagmamahalan. Hindi nag-aaway, di ba? Ganyan, yan, So sa ating master control si Miss Susan Aison. And of course, syempre sa ating mga katuwang na rin sa Voice of America, dahil napapakinggan po tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating mga shortwave transmitters ng Voice of America. Again, sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tumutok lamang sa Radyo Pilipinas World Service para sa mga balitang dapat nyong malaman at dapat makarating sa inyo. Maraming salamat po. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.